Nagsimula ang pelikula sa taong 1976, sa Djibouti, Africa. Sa mga panahong yun, ipinakita ang isang school bus, na sinundo ang mga bata para dalhin sa paaralan gaya ng dati. Ang lahat ng mga estudyante ay masayang naglalaro sa loob ng bus, at lumipat ang eksena sa isang babaeng guro na nagngangalang Jane Anderson. Pumunta siya sa paaralan kung saan siya nagtuturo, at inilagay ang lahat ng mga libro ng mga bata sa kanilang mga lamesa, na ipinapakita kung gaano kamaalalahanin si Jane. Kalaunan, nang sinundo na ng bus ang ilang bata mula sa kanilang mga bahay, isang grupo ng mga terorista ang makikitang inatake ang school bus. Ang pinuno ng grupo na si Barkod, ay tinutukan ng baril ang driver, at sinabihan siyang magmaneho papunta sa border. Nakita ng isang lalaki na hina-hijack ang bus, at nakita ang kanyang anak na nasa loob nito. Ang galit na ama ay tumakbo para habulin ang bus, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siyang maabutan nito. Labis na nag-aalala si Jane, nang makita ang walang ni isang estudyante ang dumating sa kanyang klase. Habang papunta sa border, tinanong ng isang bata ang isa sa mga terorista kung saan nila sila dadalhin. Gayunpaman, sinaktan siya ng terorista at sinabihan ng lahat na manahimik. Kalaunan, nahanap ng army ang bus at sinimulan itong habulin. Nang makita ito, pinaputukan nila ang army, habang si Barkod naman ay inutusan ng driver na bilisan ang pagmamaneho. Gumamit ang mga sundalo ng walkie-talkie at inutusan ang mga sundalo sa border na pigilan sila. Ang mga sundalo sa border ay naglagay ng spike strip, na naging sanhi ng pagkabutas ng mga gulong ng bus. Nang huminto ang sasakyan, isinara ang Somali border, at kalaunan ay dumating na din ang French Army soldier. Kinuha ni Barkod ang driver at inutusan siyang paalisin ng French Army, dahil kung hindi, papatayin nila ang mga hostage. Agad na lumabas ang driver at sinabi sa hukbo ang plano ng mga terorista kapag hindi sila umatras. Sa puntong ito, ang bus ay nasa pagitan ng French at Somali border. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ng isang lalaking nagngangalang Andre Gerbil, na kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Nasa ospital sila dahil bahagyang nasakta ng kanyang anak sa isang maliit na aksidente. Hindi nagtagal, nakatanggap si Andre ng tawag at nakipagkita sa isang babaeng nagngangalang Michelle. Ibinigay niya kay Andre ang lahat ng impormasyon tungkol sa hostage-taking sa Djibouti, kung saan hawak ng mga terorista ang 21 bata sa pagitan ng dalawang border. Ipinaalam ni Michelle na nagpadala siya ng isang military advisor doon, at plano niyang ipadala si Andre kasama ang isang special unit, ngunit hindi sila pwedeng gumawa ng anumang aksyon hanggat hindi sila binibigyan ng order. Samantala, labis ang pag-aalala ni Jane nang marinig na nasa hostage situation ang kanyang mga estudyante. Dahil dito, pumunta siya sa French border at sinabi sa opisyal na siya ang guro ng mga mag-aaral. Hiniling niyang payagan siyang puntahan ng mga bata, ngunit tumanggi ang sundalo. Kalaunan, dumating ang isang general na nagngangalang Favre. Ang pagdating ng general ay nakadestruct sa mga nagbabantay na sundalo, na nagbigay kay Jane ng pagkakataong tumakbo patungo sa mga bata. Nakatagpo niya si Barkod, na inutusan siyang huminto, dahil kung hindi, papatayin niya ang isang inosenteng bata. Pinaalam ni Jane na kailangan ng mga bata ang kanilang guro, at hiniling kay Barkod na papasukin siya sa loob ng bus. Binanggit din ni Jane na isa siyang Amerikano, hindi isang Pranses. Nang marinig ito, pumayag na si Barkod at pinapasok na si Jane sa loob. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang pinadalang military advisor na nagngangalang Philip Schaeffer. Kalaunan ng gabing yun, ang bawat bata ay mahimbing nang natutulog, habang si Jane naman ay masusi silang sinusuri. Nakita niya ang bata na sinampal kanina ng terorista, na nasa mahinang kondisyon, kaya gumireko siya kay Barkod. Sinabi niya sa kanya na kapag hindi nagamot ng isang professional na doktor ang bata sa ngayon, maaaring magkaroon ng impeksyon ang kanyang sugat at maaari siyang mamatay. Gayunpaman, ipinakita lang sa kanya ni Barkod ang isang baril at inutusan siyang bumalik sa loob ng bus. Kalaunan, si Andre at ang kanyang special unit ay dumating na sa border. Sinabihan sila ng general na gabi na, kaya inutusan niya silang magpahinga at sa sunod na araw na lang sila magtrabaho. Ang bawat isa sa kanila ay kinuha ang kanilang mga armas at nagsimula ng magpahinga, maliban kay Andre na hindi muna natulog at sinubukan alamin kung paano ililigtas ang mga bata mula sa ganitong sitwasyon.
Nakaisip siya ng isang plano kung saan pupunta siya doon, habang ang dalawa sa kanyang mga tauhan ay bibigyan siya ng cover mula sa likod, handang magpaputok anumang oras gamit ang kanilang mga sniper. Sinabi sa kanya ng general na isa itong masamang ideya at hindi niya dapat ito gawin. Binanggit din ni Favre na wala silang order na gawin ito. Gayunpaman, hindi dito sumangayon si Andre at pumunta pa rin sa school bus. Nagawa niyang makapagtago malapit sa may bus, at kalaunan ay lumabas si Jane para mag-jingle. Nang makita niya si Andre, halos mapasigaw na siya ngunit na-realize niyang naririto ang sundalo upang iligtas siya at pati na rin ang mga bata. Ang Somali border ay biglang binuksan ng kanilang mga ilaw, na naging isang napakalaking problema kay Andre dahil wala siyang magandang hiding spot. Nagawa niyang makalayo mula doon, ngunit mas lumala ang sitwasyon nang binuksan din ng French border ang kanilang mga ilaw. Kahit papaano'y nakaalis siya mula sa bus nang hindi nahuhuli ng mga terorista. Nang makabalik, galit na galit siya sa general sa pagbukas ng kanilang mga ilaw. Pagkatapos, sinimulan na niyang ipaliwanag ang kanyang plano at sinabing plano niyang patayin ang 4 na terorista ng sabay-sabay, upang walang ni isang maiiwan na maaaring bumaril sa mga bata. Sumangayon dito si Philip, ngunit hindi pumayag si General Favre. Sinabi ni Favre na kapag binaril nila ang mga terorista, iisipin ng Somali border na inaatake nila sila. Kapag gumanti sila ng putok, kakailangan din nilang lumaban, at may lalagay nito sa panganib ang mga bata. Sinubukan ni Andre na kumbansihin si Favre, at tiniyak sa kanyang naligtas na maiuwi ng kanyang team ang mga bata. Hindi nagtagal, tinipon ni Andre ang buong team, at sinabi sa kanila ang tungkol sa plano. Pinaalam niya sa kanila na pupunta sila sa isang ligtas na spot sa pagitan ng dalawang border, kung saan hindi sila makikita ng mga terorista, at doon ipoposisyon ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, sabay-sabay nilang papatayin ang lahat ng mga terorista, at ililigtas ang mga bata. Lahat sila ay kinargahan na ang kanilang mga armas at naghanda na para sa gagawin nilang misyon sa susunod na araw. Samantala, nakatanggap si Andre ng tawag mula kay Michelle, na inutos sa kanyang ihuhold nila ang kanilang mga posisyon, at hindi pwedeng magpaputok hanggat hindi sila binibigyan ng order. Matapos itong marinig, labis na nainisi na Favre at Andre. Kinabukasan, pumunta si Andre at ang kanyang team sa lokasyon, at pamwesto ng hindi nalalaman ng mga terorista. Lahat sila ay pumili ng isang terorista na kanilang babarilan, dahil kailangan nila itong gawin ng sabay-sabay. Nang ang lahat ay handa ng magpaputok, biglang pumunta si Jane sa harap ng isa sa mga terorista, kaya wala sa kanila ang bumaril, dahil lahat sila ay kailangan magpaputok ng sabay-sabay. Sa ikalawang pagtatangka, meron na silang malinaw na shot sa lahat ng mga terorista. Nang tanungin ni Andre si General Favre kung maaari na silang magpaputok, sinabi sa kanyang ng general na wala pa silang nakukuha ng order. Paulit-ulit na nagtanong si Andre, ngunit palaging pareho ang sagot ni Favre. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang oras, at ang mainit na temperatura ay mas lalo pang pinalala ang sitwasyon. Ang isa din sa mga terorista ay laging nasa loob ng bus, na isa pang dahilan kung bakit hindi sila nakakapagpaputok hanggang sa ngayon. Pagkatapos, nakakuha sila ng order na magpapadala sila ng pagkain para sa mga bata, at sinabihan ng buong team na magpahinga muna. Habang nagpapahinga ang team, napansin ni Andre ang ilang armadong kalalakihan sa Somalia border. Tinanong niya ang general tungkol dito, ngunit sumagot si Favre na wala rin siyang alam sa bagay na ito. Hindi nagtagal, isang opisyal ang lumapit sa may bus at nagbigay ng pagkain sa mga bata. Isang batang babae ang nagtago sa likod ng opisyal, ngunit pinatay ni Barkad ang lalaki nang uminit ang mga bagay-bagay. Bumalik si Andre at sinabi sa general na kailangan na nilang kumilos, bago pa magsimulang pumatay ng mga bata si Barkad. Samantala, nagmakaawa si Jane sa leader ng mga terorista na palayain na ang sugatang batang lalaki, dahil kung hindi ay mamamatay siya sa impeksyon. Pagkatapos, dumating ang isang lalaki mula sa Somalia at nagsimulang makipag-usap kay Barkad, habang si Jane naman ay nakikinig sa buo nilang pag-uusap. Tinanong ni Andre ang general kung matutulungan sila ng guro sa kahit na anong paraan. Kalaunan, nagpakita si Jane kasama ang sugatang batang lalaki, at sinabing kailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Tinanong nila siya tungkol sa mga terorista, at kung anong uri ng mga armas ang taglay nila.
Sinabi ni Jane na magdadala sila ng isa pang bus upang kunin ang mga bata mula doon. Hiniling sa kanya ni Andre na panatilihing kalmado ang mga bata kapag nagpaputok na sila dahil maaari silang makahadlang sa kanilang plano. Gayunpaman, sinabi ni Jane na imposible na itong gawin, dahil dismayado na ang mga bata dahil sa nakakatromang pangyayaring ito. Kalaunan, nakaisip sila ng isang paraan para mapanatiling kalmado ang mga bata. Nagpasya silang maglagay ng gamot sa tubig, upang tulog ang mga bata sa panahon ng pamamaril. Isinama rin ni Andre si Philip sa kanyang team, at ang bawat isa sa kanila ay pumunta na sa kanilang mga pwesto. Hindi nagtagal, napansin nilang paparating na ang sinasabing bus, at agad na nakipag-ugnayan si Andre sa general. Sinabi niya kay Favre na nandito na ang bus at malapit na ring dumating ang gabi. Kung kailangan nilang gawin ang isang bagay, kailangan na nilang kumilos sa ngayon. Gayunpaman, tumugon si General Favre na wala pa silang natatanggap na order na pwede nang magpaputok. Pinaalam ni Andre sa kanyang team na hindi pa rin sila pinapayagang magpaputok, ngunit nagkaroon sila ng magkakaparehong desisyon, na magpaputok na sila kahit ano pa ang order. Sabay-sabay nilang pinaputok ang kanilang mga sniper, at gumana ang kanilang plano. Ang lahat ng mga terorista ay nabaril sa ulo, at nawala na ang banta. Nalaman ng Somali Army na merong nagpaputok, ngunit hindi nila malaman kung saan ito nanggaling. Nabunyag na ang isa sa mga Somali Army ay kasamahan ng mga terorista, at pumunta siya sa bus para tingnan ang sitwasyon. Natagpuan niyang patay na ang lahat ng mga terorista, kaya halos barilin niya na ang mga bata, ngunit binaril din siya ng team ni Andre. Dahil dito, alam na ngayon ang Somali Army kung saan ang galing ang mga putok ng baril, at nagsimula na silang magpaputok sa kinaroroonan ng team ni Andre. Nagkaroon ng isang matinding bar-ilan sa pagitan ng dalawang grupo, habang ang tatlo sa team ni Andre ay pumunta sa bus upang iligtas ang mga bata. Inutusan ni Jane ang lahat ng bata na magtago sa ilalim ng upuan, habang siya naman ay binaril ang ilang mga kalaban. Ilang sandali pa, dumating na ang French Army, at pagkatapos ng isang maaksyong eksena, nailigtas na ang mga batang estudyante. Sugatan ng halos lahat sa mga tumulong na sundalo, ngunit naniniwala silang nailigtas nila ang lahat ng mga bata. Sa kasamaang palad, nataman ang isang batang babae at namatay sa harap ng lahat, nalabis na ikinalungkot ng mga sundalo, lalo na ni Andre. Sa kabilan nito, ang iba sa mga bata ay muling nakasama ang kanilang mga pamilya. Pagkaraan ng 3 buwan, ang pangkat ni Andre ay binigyan ng pangalang GIGN, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.